Nagsimula na nga ako maglagay ng poste sa ating treehouse. Tapos nilagyan ko na rin to ng mga kahoy sa taas niya. Pero bago ang lahat, nagakot muna ako ng mga tira nating coco lumber. Naisip ko kasi na ito na lang ang gamitin para sa treehouse. Mas matibay kasi to guys kaysa sa mga kahoy-kahoy. Bukod sa tuyo na to guys ay mga bagas na to. Pagkatapos ko magakot guys, kinuha ko na rin yung mga gamit natin para maumpisa na natin yung paggagawa. Bali ko konti lang naman tong mga coco lumber na to. Kukuha na lang tayo ng mga kahoy kapag nagkulang. Basta ang malaga ngayong araw guys ay may magawa tayo. Sakto nga lang guys yung punta natin ngayon kasi hindi pa masyado masakit yung sikat ng araw. Tapos malakas pa ang hangin dito sa pinagagawa natin. Kaya pagkadating ko dito guys, umakit na agad ako papunta sa itaas. Okay na okay nga yung ginawa nating hagdan kahapon guys kasi matibay. Kaya hindi na rin tayo nahirapan sa pag-akyat. At pagdating ko nga sa itaas guys, nagsimula na ako magsukat para malaman natin guys kung gaano kahaba yung kahoy na ilalagay natin. Kaya nang okay na guys, bumaba na ako. At ang susunod naman natin gagawin guys, magpuputol naman tayo ng mga kahoy. Bali ang una natin gagamitin guys, itong mga dala natin coco lumber. Kaya ito na muna yung una kong pinutol. Pagkatapos ko magputol guys, dinala ko na to papunta sa itaas. Bali 8 nga pala guys ang haba nung pinutol natin. Kaya nung nakita kong pantay na guys, nagsimula na ako magpako. Bali doble-doble yung pako nga guys yung ginawa ko para matibay. At pagkatapos ko nga doon guys, ito namang kabila yung sinunod ka. Dito ako medyo nahirapan guys kasi wala akong makapitan. Kaya gumawa na lang ako ng paraan para maipako. Dinoble ko nga rin yung pako na ito guys para hindi na gumalaw. Tapos naisip ko guys na maglagay ng poste dito sa tapat niya. Para mas komportable tayo guys na matibay. At kapag inapakan natin guys, hindi na bumaba. Kaya umakyat ulit ako dito sa itaas para ipako ta. Yung poste nating nilagay guys, ipapako din natin to dito sa kahoy. Bali doble-doble pako nga din guys yung ginawa ko dyan. Dahil treehouse to guys, kailangan matibay yung mga gawa natin. Marami naman tayong pako guys, kaya walang problema. At eto na guys yung itsura ng taas niya. Pero parang naliliitan ako guys, kaya balak ko maglagay ng poste dito sa kabila. Medyo lalakyan na natin guys yung gagawin natin para mas magandang tambayan. Kaya kumuha na ako ng bareta guys na panghukay. Kailangan kasi guys malalim yung mga baon ng mga poste natin. Malakas kasi ang hangin dito guys, kaya delikado kung hindi natin ibabaon. Kaya nung natapos na ako maghukay guys, nilagay ko na tong poste. Tapos yung mga puno niya guys, nilagyan ko ng mga bato. Dagdag tibay na rin yun guys para hindi na umuga. Tapos saka ko guys, sineksek ng bareta. Kaya kahit hanginin yan guys, hindi yan basta-basta gagalaw. Bali 3 poste nga guys yung ilalagay natin dito. Tag-isa sa kabilaan, tapos isa sa gitna. At malalaking kahoy nga guys yung nilagay natin. At eto na guys yung itsura pagkatapos natin maglagay ng poste. Nagkakaroon na siya guys ng itsura kahit papano. Tapos itong mga poste natin guys, nilagyan ko to ng mga bracing para kung sakaling sandalan natin guys or pakuan, hindi nagagalaw. Bali, tagdadalawang bracing nga guys yung nilagay natin. Kaya kahit pagpakuha na natin yan guys, okay na okay na. Kaya anytime guys, pwede na natin gawin yung task neta. Kaya kahit ako guys, excited na sa kakalabasan ng gagawin natin. Sigurado talaga ako guys na napakagandang tumambay dito. Lalo na guys, pagdating ng hapon. Kasi guys, kitang-kita talaga dito yung sunset. Pero sa ngayon guys, hanggang dito na muna ngayong araw. Bukas naman natin itutuloy yung paggagawa ng treehouse. Kaya abang-abang na lang guys ha, ingat na lang palagi. 2 fingers sa akin.